Labis ang pagkadismaya ng isang babaeng dumulog sa amin matapos umorder ng laptop online. Ang kanya kasing masayang unboxing, napalitan ng lungkot nang makita ang laman ng kahon isa palang kahoy. Umaksyon ang inyong kapuso action man. Nitong February 22, dumating ang halos 29,000 pesos na brand new laptop na nabili ni China Salvador online. Pero sa halip na laptop, Kung may video para may proof kung maganda or hindi yung product. So pagbukas po namin, nakita po namin na kahoy yung laman. Based on our research po, legit po siya kasi sikat po siya na bentahan. Marami din po siyang followers at the same time flagship store din po siya. Tapos yung price kasi nun, parang same din siya ng price sa mga on-hand mo na bibilin. Kaya naengganyo po kami na bumili dun sa store na yun. dahil sa nangyari, nag-file na ng reklamo at request for refund si China. Paliwanag naman ng online seller, nag-report na sila ng claim for a lost item. Nawawala raw ang kanilang ipinadalang client parcel. Dumulog din ang inyong kapuso action man sa Department of Trade and Industry. Marami pong option yung biktima dito. Mag-file sa DTI as a deceptive sale para dyan po ang parusa natin ay up to 300,000. Pwede rin siya mag-file ng criminal case. So, syempre, case-to-case basis yung approach. Yung sa ganyan, kailangan imbestigahan natin kung saan nangyari ang diferensya. Sa ngayon ay naibalik na ng online seller sa buyer ang ibinayad na pera. Gusto ko pong mangyari ngayon ay maging awareness po to para sa mga taong bibili online na maging mapanuri sa mga online store. Paalala naman ng DTI sa mga mahilig mag-online shopping. Pag bumibili online, kailangan i-check nila kung ano yung item na binibili nila, bumili lamang sa authorized or yung trusted na seller nila, tapos yung habit na maging mapagduda. Doble ingat sa pag-order online mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala niyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa anumang reklamo pang abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Good evening mga kapuso! Just in time for Women's Month, ang Women Domination and Empowerment ng Sparkle 10. Binubuo sila ng empowered women na goal i-break ang stereotype sa mga kababaihan. Mas kilalanin sila sa chika ni Katatibayan. Bold, brave, beautiful. Sila ang Sparkle 10 na hindi lang sexy at magaganda. Strong, successful, and goal-oriented Sparkle women din. Isa-isa rumampa in their most empowered aura sina Faith Da Silva, Ashley Ortega, El Villanueva, Lexi Gonzalez, Shuvi Etrata, Angel Guardian, Lizelle Lopez, Lian Valentin, at Rabia Mateo. I want to be sexy, but at the same time, people will know that I'm smart. It's not just physical, but also people can see na I'm empowered with my craft. Dapat you have to be strong in every aspect of you. We don't stab each other's backs. We're here to push women empowerment. Sa kabila ng pagiging fierce, hindi pa rin naman daw mawawala ang kakulitan nila gaya sa photo shoot. We all know naman na medyo daring yung shoot namin. We were wearing a swimsuit. So medyo nag-prepare kami physically. So nag-diet kami. Pero ng mga bandang hapon na, alam mo yung sabay-sabay kami damay-damay. Gutom na kami. Gutom na kami. Tapos may dumating na pizza. Hindi na namin napigilan na sabay-sabay kami kumain. Yung saba ni Angel Guardian, nagdala siya ng saba. Tapos si Lian nagdala naman ng boiled egg. They're so kind. Nagdala sila and we shared. Para makakain ng lahat kung gustong kumain, para hindi mahilog. Isa naman daw sa advocacy ni Lian, self-love and no to body shaming na minsan na rin niyang naranasan. Sabi ko talaga sa sarili ko, hindi na ako mag-overthink. Kasi hindi siya nakakabuti sa akin. So I'll just go and accept everything. Kung ano kung sino ko, kung ano itsura ko. Tips naman ni Elle at Lizelle to feel confidently beautiful inside and out. Meron kang sariling voice na you're able to speak up for yourself, and that's whenever I feel sexy. Mag-gym ka, mag-diet ka, gawin mo to. And then ayun, na-achieve naman siya. Nung nag-start na ako mag-lose weight, I feel better. I feel a lot comfortable with myself, confident. Kung mabigyan ng project ng Sparkle 10, ang wish ni Angel, Saya siguro makita na comedy drama
'Diba? Kasi ang gugulo namin, tapos lahat kami umaarte. Feeling ko maganda yun, tapos nasa island kami lahat. Hindi naman nakadalo sa media conference ang kanilang Sparkle 10 sister na si Kate Valdez. Full support naman ang GMA executives sa pangunguna ni na Senior Vice President for Program Support Department and Chief Risk Officer Reggie C. Bautista at Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. You know, they're all smart, very intelligent ladies, very talented. They each have their own personalities. And bagay na na-launch natin to ngayon kasi March is Women's Month, Women Empowerment. And nakita natin na these are strong women. They have goals, they have dreams, and they're on their way to achieve them. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Lusot na sa komite sa Kamara ang resolusyon of both houses number 7 na amyenda sa economic provisions ng saligang batas. Pero sa Senado, inamin ng Senate President na malaking hamon ang pagpasa ng bersyon nila ng resolusyon. Yan ang sanib puwersang tinutukan ni Tina Panganiban Perez at Mav Gonzalez. I move that we approve our resolution of both houses number 7. So moved. Is there any objection? Hearing none, motion is carried. Inaprubahan na ng Committee of the Whole House ang resolution of both Houses 7 na magbubukas ng public utilities, basic education at advertising sa mga dayuhan. The present Constitution, as worded, allows only up to 40% foreign ownership. This is a provision that greatly restricts many international agreements that the Philippines is a party to. More foreign direct investments in currently restricted areas will help spur economic growth, generate better quality, higher paying jobs, boost incomes. Pero hindi unanimous ang boto ng mga kongresista. I object to the approval of the committee report. The government must protect disadvantaged sectors in our economy. Lalo nitong isasubo ang ating bansa sa mas matinding abuso, pagsasamantala at pandarambong. May mga komisyon din sa proseso ng deliberasyon sa RBH 7 at sa mismong makakamit ng Chacha, pero hindi sila umubra. The instant resolution of both houses is flawed, both procedurally and substantially. Procedurally because it does not follow any of the three modes of amending the Constitution. And there are no empirical studies to show in the Philippines that the forecasted increase in jobs, skills development, transfer of technology, and lower cost of services and goods will be realized. For all of these reasons, Mr. Chairman, I vote no. Ngayong lusot na sa Committee of the Whole House ang RBH 7, inaasahang sa susunod na linggo ay may sasalang na ito sa ikalawang pagbasa sa plenaryo. Ako, may guess by Wednesday ma-approve to by second reading by Wednesday next week. Target ng Kamara na maaprubahan ng RBH 7 bago ang Holy Week break ng Kongreso sa March 23. Pero kailangan din pumasa ang katapat nitong resolution of both houses sa Senado. Ang bangit ko lang kay Presidente, it may be challenging kasi nga may mga kasamaan po tayo na ayaw talaga nila ng charter change. Matapos pulungin ang mga senador, aminado ngayon si Senate President Mig Zubiri na malaking hamon ang pagkuha sa di bababa sa 18 botong requirement para pumasa sa Senado ang economic amendments sa konstitusyon. There's still a majority that in the Senate, I think, that believe that the economic provisions should be amended. A majority, but there's not enough for 3/4 because nga, it might be a trap for voting as one. So that concerns have to be addressed. Bagamat dadalawa ang minority senators na sina Senador Coco Pimentel at Risa Hontiveros na nauna nang nagsabing boboto tutol sa Chacha, kontra na rin ngayon dito sina Senador Cynthia Villar at Amy Marcos na kaalyado ng administrasyon. 3 na lang at makukuha na ang 7 botong kailangan para ibasura ang Chacha. Kanina tinalakay na ng Senate Committee on Rules ang magiging guidelines habang dinirinig ang pag-amyenda sa konstitusyon.
Kabilang ang kung paano pag-uusapan ng charter change, kung magkasama ba o magkahiwalay ang sesyon ng Kamara at Senado, gayon din ang kanilang pagboto. Sa magkahiwalay na sesyon, 3/4 ang kailangang boto mula sa dalawang kapulungan. At kapag magkaiba ang bersyon nila, dadalhin ang panukala sa Bicameral Conference Committee. Nakasaad ding magiging valid ang panukalang amyendahan ng konstitusyon kapag niratipika na ito ng publiko sa isang plebisito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez. Tina Panganiban Perez. Nakatuto kami 24 oras. Naispatan na po ang truck na di man lang hinintuan ang binangga nitong kotse sa SLEX nitong weekend. Hinabol ito ng mga otoridad kaya nahuli ang driver. Ang paliwanag niya sa pagtutok ni John Consulta, exclusive. Pasado alas 10 ng umaga nitong Sabado, March 2, 2024, habang bumabiyahe sa northbound lane ng South Luzon Expressway, nakuha ng dashcam video ang pagbangga ng truck sa likuran ng isang kotse. Sa isa pang kuha sa likuran ng kotse, kita ang pagpasok ng dump truck sa lane ng kotse bago ito bumangga. Dinig sa video ang sigawan ng mga nasa loob ng sasakyan, kabilang ang isang 3 taon at 11 taong gulang na bata na kasama ang kanilang ina. Umiiyak na yung anak ko kasi tumama rin ako at yung anak ko dun sa window. So medyo, and yung gulat, yung trauma, kita niya rin kasi yung truck. And grabe na yung emotions ng bata. So yun yung pinaka masakit for me. Kwento ng driver ng kotse, matapos banggain sa likuran, pilit niyang kinabig ng pakanan ang sasakyan dahil kung hindi ay napahamak na silang lahat na nasa kotse. Pagpaling po ng kotse pa kaliwa, may tendency po kaming mapapailalim sa kanya. Pagka hindi ko po nakakabig pa kanan, may tendency po umilalim kami sa gulong niya, so may tendency po mamamatay po kaming lahat. Imbes na huminto para tulungan ang kanya nabangga, kumaripas ang truck papalayo sa kotseng di na makaandar. Pero dahil sa dashcam, nakuha ang body number at logo ng kumpanya ng truck. 3 araw matapos ang insidente, naispatan ng complainant at HPG ang truck sa C5. Kaya hinabol ito at pinara para makausap ang driver. Sa police station, iginit ang driver ng truck na di raw niya alam na may nabangga siya sa kanyang pagmamaneho. Pero sa unahang bahagi at rim ng gulong ng truck, makikita ang kulay pulang pintura na pinaniniwalaang galing sa nabangga nitong sasakyan. Yung driver ng truck, kasi nga, siyempre, kumain siya ng kaunting sa linya, mabilis din yung takbo, tapos mabigat. Kaya yun, sumabit yung sasakyan niya. Parang yung reckless imprudence resulting in damage to property, isa yun sa yung ipapain natin na kaso. Hindi ako maniniwala na hindi nila na kami napansin. And especially, hindi nila kami nasa gilid. Nasa unahan kami nung binangga niya kami. I'm definitely filing a criminal case against them. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Illegal at pwede pang maging mitya ng sunog ang inireklamong mga jumper o illegal na koneksyon ng kuryente sa Quezon City. Babala ng Meralco, may multang katapat yan. Nakatutok si Maki Pulido. Mga taga Meralco, ito po yung mga illegal na kuryente dito. Makikita nyo po rekta. Rekta ng mga kinakabit ng kuryente. Ilang taon na nila napapakinabangan. Ganun na lang ang apela ni Romulo Tamay para putulin na ang mga jumper o illegal na koneksyon ng kuryente sa kanilang lugar. Baka raw kasi magdulot ng sunog ang mga jumper. Pinuntahan ko ang lugar nila sa Alcantara Street ng Barangay Tandang Sora, Quezon City at nakita ang illegal na koneksyon mula sa isang empty meter base. At halos pareho rin ang pangamba ng mga kausap ko sa sala-salabit ng mga kable. Nakakatakot po yung overloading sa dami ng bahay dito. O tapos hindi kayanin. Ang lugar namin is maskip lang din po. Kasi ang hirap po dumaan ng bumbero. Umaksyon agad ang Meralco pero tila nakatunog ang mga naka-jumper kaya di naabutan ang mga illegal na koneksyon.
Pinutol na lang ng Meralco ang kable sa empty meter base para di makabitan ng jumper na kinumpirma nitong delikado at pwedeng mauwi sa sunog. Pag nag-overload, pwede mo mag-spark yan. Yung mga spark na yon, pwedeng kumalat po sa mga linya ng kuryente natin. Minsan nakadikit sa mga bahay. Yun po, nagkakaroon po ng pwedeng kumalat yung apoy. Nauunawaan daw ng ilan rito kung may mga kapitbahay silang gumagamit ng jumper, lalo kung hirap sa bayaran para makonekta uli ang putol na kuryente. Saan naman po kukuhain ng mga tao yung perang pangtubos kung wala naman pong trabahong matino yung mga asawa nila? Pero sabi ng Meralco, bukod sa malaking perwisyo, may batas laban sa electricity pilferage o pagnanakaw na may multang 20,000 pesos at kulong na aabot ng 12 taon. Malaking factor dito ang community involvement. Mabigyan lang kami ng adequate, reliable information. Rest assured, we will act on it. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, posible pong bumalik ang amihan pero magpapatuloy ang mainit na panahon sa halos buong bansa. Hanggang extreme northern Luzon lang kasi aabot ang ihip ng amihan bukas at ilang bahagi lang ng Luzon pagsapit ng weekend. Pero sabi po ng Pag-asa, hindi pa ito ang huling bugso ng amihan at patuloy pa ring imomonitor sa mga susunod na linggo. Mas maraming lugar din ang makakaramdam ng epekto ng easterlies o yung maalinsangan na hangin. Kasama riyan ang Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman bukas, paghandaan ulit ang mainit na panahon. Base po sa heat index forecast ng Pag-asa, papalo sa 43 degrees Celsius ang damang init sa Rojas, Capiz. Posible naman ang 42 degrees Celsius sa Iloilo City, habang 41 degrees Celsius sa Catbalogan, Western Samar, Cotabato City at Zamboanga City na nasa ilalim na po ng state of calamity dahil sa El Nino. Base naman sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan bukas sa malaking bahagi ng bansa. May mga kalat-kalat na mahihinang ulan sa Isabela, Cagayan at Cordillera Administrative Region. Ganyan din ang inaasahan sa Negros Provinces, Cebu at Leyte, pati na sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula at Barm. Maaliwalas din pero magpapatuloy ang mainit na panahon sa Metro Manila, kaya huwag pa rin kalimutang magdala ng payong.